Sala, tatawagin ko po si Octinada sa letter Qadr. Octinada? Ay, oo, kaka. Nag-iinom naman kasi ano eh. Kaka. Okay. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين na ayan naririnig na ako, no? الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, una ho sa lahat, tayo ho ay nagpapasalamat sa dakilang tagapaglikha. Walang hanggang pasasalamat. Katulad kung paano ang kanyang mga biyaya sa atin ay walang hanggan. Isa sa pinakadakilang biyaya sa atin ng dakilang tagapaglikha sa kasalukuyan ay ang ating pagpupulong sa ngayon na kung saan kabilang ito sa napakalaking uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa halip, ito ang pundasyon ng pagsamba kay Allah, ibig sabihin ang pag-aaral ng kaalaman, ang pagsasaliksik ng kaalaman, ang pundasyon ng pagsamba kay Allah, sapagkat anumang uri ng pagsamba ay mayroon pong kaparaanang nilatag ang dakilang tagapaglikha sa pamamagitan ng Quran at sa hadith ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para doon. Na kung saan tatanggapin lamang o magiging tama magiging tama lamang yung pagsasabuhay nito o paggawa nito sa pamamagitan ng kaparaanan na yon. Kapag hindi nagawa sa kaparaanan na yon, ay hindi po magiging tama. Kaya naman napakadakilang uri ng pagsamba ang pananaliksik ng kaalaman. Sa halip, sabi nga natin, ito ang pundasyon ng gawaing pagsamba kay Allah. Nawawalan ng kabuluhan ng pagsamba kay Allah kapag hindi ito nagawa sang-ayon sa kaalaman
kung paano ito ay dapat isagawa ayon sa pagtatakda ng Islam. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayong gabi ay napakahalaga. Kung tutuusin, ito po ay ang paksang ito ang dapat na unang hakbang na maintindihan ng bawat isa sa atin. Dahil dito nagsisimula ang lahat. Ang pag-aasawa, no? Sa pag-aasawa, dito nagsisimula ang pagkabuo ng lahat. Ang mahuhusay na mga mamamayan nakasalalay sa kanila, nakasalalay ang mahusay na pamayanan sa mga mamamayan nito. Kapag mahuhusay ang mga mamamayan, mahusay ang pamayanan. At nagsisimula ang kahusayan ng mga mamamayan sa kahusayan ng pamilya. Kapag mahusay ang bawat pamilya, mahusay din ang mga mamamayan. At ang kahusayan ng pamilya ay nagsisimula na rin ito sa kahusayan ng pag-aasawa. Kapag mahusay ang pag-aasawa mo, ang magiging resulta nito ay mahusay na pamilya. At kapag naging mahusay ang pamilya, mahusay na mamamayan ang magiging resulta nito. Kaya sabi natin, ito ang simula, ito ang pundasyon ng lahat. Ang ating paksa na napakahalaga na dapat maintindihan ng bawat isa sa atin ay walang iba kundi ang ano nga ba ang wisdom? Ano ang hikmah? Ayan. Ang hikmah sa lingwaheng Arabi kung saan sa English ay wisdom. O sa Tagalog ay ang pakay. O di kaya ay layunin ng isang gawain. Ano nga ba ang rason? Bakit kailangan yung isang bagay na yon? Ano nga ba ang dahilan kung bakit kailangan yung isang bagay na yon? Sabi nga nila, lahat ng nangyayari ay nangyayari ito sa isang dahilan. Ayan, sa isang dahilan. So ano nga ba yung dahilan? Hikmah, wisdom, sa pagpapahintulot ng Islam sa lalaki na makapag-asawa ng higit sa isa. Ibig sabihin ay mayroon na siyang asawa at gusto niyang dagdagan ng ikalawa, gusto niyang dagdagan ng pangatlo hanggang pang-apat. Ano nga ba ang wisdom? Ano nga ba ang layunin? Ano nga ba ang pakay ng Islam sa pagpapahintulot? Ayan, pagpapahintulot nito sa lalaki na makapag-asawa ng higit sa isa hanggang apat. Bagay na dapat maintindihan ng bawat isa sa atin. Dapat ito maintindihan ng mga kababaihan at katulad kung paano dapat maintindihan ng mga kalalakihan. Sapagkat ang babae at lalaki, sila ang nagtutulungan. Sila ang nagtutulungan sa pagsasabuhay ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang lahat ng kilos natin sa mundong ito na ating ginagalawan ay dapat maging pagsamba. So tayo, babae, lalaki, ang mag-asawa ang nagtutulungan
sa pagsusumikap sa kung ano ang makakabuti sa kanilang dalawa, makakabuti sa kanilang pamilya, kasama yung mga anak. So dapat maintindihan natin, tandaan natin, sa Islam ay mayroon po tayong opposite na karapatan. Ano nga ba itong tinutukoy ni Ustad na opposite na opposing na dalawang karapatan? Ang pagtanggi at ang pagtanggap, ang pag-oo at ang paghindi. Ang dalawang ito, ibig sabihin ang tanggapin mo at itanggi mo, ayan, ang sumang-ayon ka at hindi sa isang bagay. Tandaan natin ito, tandaan natin ito. Dahil hindi po one-sided ang Islam. Parati pong balance. Parating balance ang ating relihiyon. So, sa lahat ng bagay, ang pagtanggi, pag-oo at paghindi, lahat ito, ang dalawang ito ay karapatan na pawang ibinigay ng Islam sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, ang babae may karapatan na tumanggap at may karapatan na tumanggi. Ganon din sa lalaki. Mayroon kang karapatan na itanggi ang isang bagay, mayroon ka ding karapatan na sumang-ayon sa isang bagay. Sa lahat ng bagay, hindi lang sa partikular na bagay. Siyempre, ito ay sa pamamagitan ng patnubay ng Islam. Kasi nga po, sinabi natin sa lahat ng bagay, so nakadepende yun sa patnubay ng ating relihiyon. Ngayon, kasama sa mga bagay, napakahalagang desisyon na may karapatan kang tumanggi at may karapatan kang sumang-ayon ay ang pag-aasawa. Ang ating topic ay walang iba kundi ang pag-aasawa ng lalaki ng higit sa isa. Ngayon, ang lalaki ay mayroon po siyang karapatan. Tandaan natin ito, tandaan natin ito. Mayroon pong karapatan ang lalaki na sumang-ayon o gawin, tumugon sa pag-aasawa ng higit sa isa, 2 hanggang 4. May karapatan doon ng lalaki. Katulad kung paano ang lalaki ay may karapatan din na itanggi ito. Ibig sabihin, hindi mag-asawa ng 2, higit sa 1 hanggang 4. Nasa sa kanya kung tutugon siya sa pag-asawa ng higit sa 1, nasa sa kanya kung stick to one. Isa lamang ang gusto niyang maging asawa. Ibig sabihin, hindi per se magkakasala ang isang tao na nag-asawa, ang isang lalaki na nag-asawa ng isa lang, at hindi rin per se gagantimpalaan ng taong nag-asawa ng 2 hanggang pang-4. So vice versa, hindi rin per se ginantimpalaan yung tao na naging stick to one. Ibig sabihin ay isa lamang ang kanyang naging asawa. Hindi rin. So dito ay ang batayan ng pagkakasala at ang batayan ng gantimpala ay ang pagkamakatarungan. Ang kailangan lang natin, kung ikaw ay tutugon, ang pagtugon mo ba ay makatarungan? Yun ang tanong. Kung ikaw ay hindi tutugon, ibig sabihin ay magtatanggi, ang pagtanggi mo ba ay makatarungan din? Kasi minsan,
ang makatarungan yung pagtanggi at ang kawalan ng katarungan ay ang pagtugon. Tandaan natin yan, ha? Hindi po one-sided ang pagkamakatarungan. Minsan, doon sa negative, doon ang pagkamakatarungan. Minsan, doon sa positive, doon ang kawalan ng katarungan. Tandaan natin yan. At minsan naman ay baliktad. Sa positive, nandoon yung pagkamakatarungan at sa negative, nandoon yung kawalan ng pagkamakatarungan. Ayan. Aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. So ito yung mga introduction natin na dapat maintindihan. Ayan. Ibig sabihin, hindi rin magkakasala ang babae. Tanda natin ito, ha? Ang babae, kung itatanggi niya na maging pangalawa o dagdagan siya ng ikalawa. Ibig sabihin, asawa kang babae ka. Kung tatanggi ka na dagdagan ka ng asawa mo ng ikalawa, ikatlo, hanggang pang-apat, ayan, ay hindi rin per se magkakasala ka kung tatanggi ka doon. Kasi may karapatan kang tumanggi. Ayan. At hindi rin per se, tumugon ka, sumang-ayon ka na mag-asawa siya ng ikalawa, ikatlo, hanggang ikaapat, ay gagantimpalaan ka doon. Hindi rin per se, sumang-ayon ka, ay gagantimpalaan ka doon. Minsan, doon ka pa magkakasala sa pagsang-ayon mo. Minsan, doon ka pa gagantimpalaan sa pagtanggi mo. So, ano ang basihan? Adl. Kung nakikita mo ang pagkamakatarungan sa pagtanggi, so doon ka gagantimpalaan. Kasi ang babit, ibig sabihin, ang decision, ibig sabihin ay ang regulation nito, ang regulatory nito ay yung adl. Ang pamantayan nito ay ang pagkamakatarungan. So, ang pagkamakatarungan ay maaring makita sa pag-aasawa ng pangalawa, pangatlo, hanggang pang-apat, at maari din makita sa isang asawa lang. Kaya nga yung option na ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala napakahusay. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Magsiasawa kayo o mga lalaki, ang kausap yung mga lalaki. At sa pag-aasawa nyo, ma taba lakum. Tingnan nyo, mayroon pong napaka halagang keyword na binanggit dito ang dakilang tagapaglikha na dapat natin mapansin. Hindi lang yung pag-aasawang napapansin natin, ha? Hindi lang yung pag-aasawa. Kasi hindi ang mahalaga rito ay ang pag-aasawa. Hindi, tandaan natin ulit, ha? Ulitin ko, ha? Hindi ang mahalaga ay ang pag-aasawa. Tandaan natin yan, ha? Ulitin ko. Hindi ang pag-aasawa ang mahalaga. Kundi ang mahalaga ay ang pagpili ng mapapangasawa. Ang mahalaga ay ang pagpili ng mapapangasawa. Kaya yun ang dapat natin manotice doon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sinabi niya? Ma taba lakum. O tingnan nyo. Ma taba. Taba. Ano yung sabi ng taba? Tayyib. At-tayyibuna lit-tayyibat. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Tayyib. Ano yung sabi ng tayyib? Mabuti. Salih. Mabuting babae. Mahusay. Ayan. Saliha. So ito ay tumutukoy sa karakteristik ng babae. Kasi ang ginamit doon ay ma taba lakum. Hindi man tabat lakum minan nisa, kundi ma taba lakum. So ang tinutukoy dito ay ang katangian. Ibig sabihin ay magsiasawa kayo. Inutusan tayo ni Allah. O kayong mga kalalakihan, magsiasawa kayo at hanapin nyo ang katangian na makakabuti sa inyo. Bilang isang lalaking Muslim, ako ay lalaking Muslim, sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. So, paghuhusayin ko yung pagsamba ko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kukuha ako ng partner sa buhay, kukuha ako ng karamay sa buhay, dapat siguraduhin ko na yung aking partner, yung aking karamay sa buhay,
yung aking magiging kabiyak, ayan, ay makakabuti sa akin yung kanyang karakteristik, yung kanyang katangian, kung saan ay magpapalago sa akin bilang isang mananamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang isang mananamba, bilang isang alipin na walang hinangad kundi sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala sa isip, sa salita at sa gawa. Ayan, sa parehong pribado at sa parehong pribado o lantad na kaparaanan. Publiko o pribado. Ayan. So yung makakabuti sa aking pagiging Muslim, ang hahanapin ko, yung katangian ng isang babae na makakabuti. Ayan. Kaya nga po, mayroong isang nagsabi na akbahur rijali man yaram ra'atan jasada. Ang pinaka worst, ang pinaka masama, ang pinaka marumi sa mga kalalakihan ay ang lalaki na nakikita lang ang babae bilang katawan. Ang lalaking nakikita lang ang babae bilang katawan, ibig sabihin ang tinitingnan niya kung sexy ba ito, maganda ba ito, kung etc. etc. Tayo nang bahala mag-ano. Not necessarily isa-isahin natin dito. So, explanatory na word yun, no? Ang lalaki na kung saan ang tinitingnan niya ay ang katawan lang sa babae. Ang lalaking ito ang pinaka marumi, pinaka masama sa mga lalaki. Sa kabilang banda, wa aqbahun nisa, at ang pinaka marumi, pinaka masama sa mga kababaihan, mantara rajulan mala. Ang pinakamasama sa mga kababaihan ay ang babae na ang tinitingnan lang sa lalaki ay ang kanyang pinansyal na kakayahan. Ibig sabihin yung kayamanan. Ibig sabihin yaman ang tinitingnan niya. Kung mayaman yan, okay, talagang makakahinga tayo dyan ng maluwag-luwag. Ang tingin lang niya, ang batayan lang niya sa mga lalaki ay ang kayamanan na mayroon sa lalaki. Yun ang pinakamasama sa mga babae. So, ang instruction sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ma qabalakum, ang babaeng nagtataglay ng katangian na makakabuti sa inyo, magpapaunlad sa inyo bilang isang lalaking Muslim na sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa isip, sa salita at sa gawa. Tandaan natin yan. Ayan. Masna, dalawa. Wasulasa, at tatlo. Waruba, o apat. Ibig sabihin, mag-asawa ka ng dalawa, nagsimula siya ng dalawa, o tatlo, din, o apat. Ayan. So, ngayon, nilatag ngayon ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pamantayan. Ayan. Ano yung pamantayan nito? Wa in khiftum. O, tingnan nyo. Wa in khiftum. Bagaman, kung kayo ay nangangamba. Ayan, tandaan natin ito. Yung introduction natin, dapat matandaan ito para maintindihan natin yung topic. Wa in khiftum. Bagaman kung kayo ay nangangamba. O, tingnan mo, pangamba, ibig sabihin, hindi pa nangyayari, kundi pakiramdam mo lang. Pakiramdam lang ito, Pakiramdam mo lang. Kasi yung pangangamba, wala pa namang nangyari. Kinakabahan ka lang. Natatakot ka lang. Hindi ba nakakatakot dyan? So kapag once na mayroon ka ng pakiramdam na pagkatakot. Ayan, tandaan natin ito, maigi. Once na mayroon kang pakiramdam na pagkatakot o pangamba na mag-asawa ng dalawa o tatlo hanggang apat. Once na mayroon kang naramdaman sa sarili mo
na pangamba na hindi ka maging makatarungan. Tingnan nyo. Wa in khiftum alla ta'dilu. Once na mayroon kayong naramdaman na pangamba sa inyong mga sarili o mga lalaki na baka hindi kayo maging makatarungan kung mag-aasawa kayo ng 2, 3 hanggang 4. So anong utos? Anong utos ni Allah? Fawahida. Tama na yung isa. Tama na yung isa. Hindi pala siya nagsimula sa isa. Nagsimula siya sa 2, nagsimula siya sa 3, hanggang 4. Kasi, bakit hindi siya nagsimula sa isa? Kasi yung isa na yon, yun ang conclusion. Yun ang final. Yun ang final na ipag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lumalabas na pinapahintulutan lang niya yung 2, yung 3 hanggang 4 sa kondisyon na kaya mong maging makatarungan. At kung hindi mo kayang gawin yun, tama na yung isa. Zalika adna alla ta'ulu. Tumalon tayo. Zalika adna alla ta'ulu. At yun ang pinaka mababa. Ayan. Yun ang pinaka malapit para sa inyo na hindi magkasala. Ibig sabihin, kapag ka alam mo, binigyan ka na ni Allah subhanahu wa ta'ala binigyan ka na niya ng ideya o binigyan ka na niya ng clue na kapag ka mayroon kang pangamba at pinilit mo, so ano mangyayari? Magkakasala ka. Ayan, magkakasala ka kasi yun ang sa huli. Dalika adna alla ta'ulu. Yun ang pinaka malapit para sa inyo na hindi kayo makagawa ng kasalanan o hindi kayo makalabag. Ayan. So pagka pinilit mo na may pangamba ka, makakalabag ka. Magkakaroon ka ng kasalanan. In other words. So yun ang batayan. May pangamba ka ba na maging makatarungan? Kung mayroon, lumayo ka doon. Lumayo ka doon. Yun ang utos sa iyo ni Allah. Lumayo ka doon. Bakit? Kasi yung paglayo mo noon, yun ang poprotekta sa iyo na hindi magkasala. Kasi kasalanan na yun. Kasalanan na once na may pangamba kang hindi maging makatarungan, kasalanan na yung susuungin mo. So doon yung sinasabi natin na kung ikaw ay malalagay sa isang kasalanan, ang dapat ay magpigil sa iyo. Ang dapat ay harangin ka. Ang dapat ay harangin ka. Ang dapat ay tanggihan ka. So, dito natin sinasabi yung kanina na yung karapatan mong tumanggi, ito na yung pagkakataon. Kung ikaw ay unang asawa, tumanggi ka. Kung nakikita mo na dadalhin nito ang asawa mo sa kawalan ng katarungan, sa hindi pagka makatarungan. Tanggihan mo yon. Bakit? Kasi tinutulungan mo siyang hindi suungin o di kaya ay hindi siya malaglag sa bangin. Ayan. Tinutulungan mo siya na hindi siya magkasala. So yun ang nararapat. Yun ang karapatan sa iyo ng asawa mo. Papasalamatan pa niya sa iyo yun kapag dumating yung araw na, hindi ako nagkasala dahil sa pinigil mo ako. Tapos sisisihin ka pa kapag ka nagkataon, sige mag-asawa ka ng ikalawa kasi para makuha mo yung sunnah kuno, para makuha mo yung obligado kuno. Ang sinasabi kong kuno ay yung kawalan ng katarungan. Alam mo naman pala na walang makatarungan doon, tapos inutusan mo, nilaglag mo sa impyerno yung asawa mo, tapos sa bandang uli sisisihin ka niya, alam mo naman pala na hindi ko kaya, tapos hinayaan mo lang ako mag-asawa ng ikalawa, ikatlo, ika-4. Dapat natin ito maintindihan, itong concept na ito. Ngayon, so, doon natin naiintindihan yung sinasabi ni Ustad na maaari kang, nawala ba ako? Okay. Ayan, nakita kong nakamute. Okay, so doon natin makikita, okay na ba? Doon natin makikita, yung sinasabi kong may karapatan kang tumugon, may karapatan kang tumanggi. Kasi ang batayan yung adl, yung pagkamakatarungan. Kapag nakita mo na ang katarungan ay sa pagtanggi, tumanggi ka dahil yun ang tama. Kapag nakita mo ang katarungan ay sa pagtugon, tumugon ka dahil yun ang tama. Yun ang dapat natin maintindihan. Lahat yan ay karapatan para sa iyo.
Ngayon, hindi po masama yung sinasabi nating pagtanggi. Kung tutuusin, mismo ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gumawa nito. At ginawa niya ito sa kanyang manugang na pinsan pa na asawa ng kanyang anak na si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ginusto ng kanyang side kay Hashim, yung Hashim family, ginusto nila na makapag-asawa sa kanila si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sa panahon na ang asawa lamang niya ay si Fatima. So, naging nakatugon ba? Ibig sabihin, nakatugon ba si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu? Hindi. Hindi siya nakatugon sapagkat ang mismong unang nagreklamo ay si Fatima. Si Fatima radhiyallahu anha, na siya ang pinakamahusay pagdating sa mga kababaihan. Ayan. Si Fatima, anak ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak ng pinakamahusay na babae na si Khadija. Pinakamahusay na anak sa balat ng lupa. Ayan, amin. Wala pang hihigit sa kanya sa balat ng lupa na babaeng anak. Anak ng propeta. Anak ng babaeng pinakamahusay na babae na si Khadija radhiyallahu anha. Pero tumanggi siya. Nung malaman niya na mag-aasawa si Ali, ayan, tutugon siya sa kagustuhan ng kanilang Hashim family side, ayan, na makapag-asawa sa kanila, isinangguni ito ni Fatima kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ano ang ginawa? Ano ang ginawa ni Propeta Muhammad? Pinagsabihan si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sabi niya, si Fatima ay bid'atun minni, bahagi ng aking katawan. Sabi ni Propeta Muhammad, alalahanin mo Ali, bahagi ng katawan ko si Fatima. At anumang gumambala, anumang magpasakit kay Fatima ay parang ako na mismo yung nasaktan. Kapag kasinaktan mo, in other words, si Fatima ay parang ako na mismo ang sinaktan mo. So, ano sinabi ni Propeta Muhammad? Hindi ako papayag. 3 beses pa niya sinabi, hindi ako papayag, hindi ako papayag, hindi ako papayag. Maliban na lamang, Ya Ali, kung hihiwalayan mo si Fatima. Diyoin nyo? Maliban na lamang, Ya Ali, kung hihiwalayan mo si Fatima, sige, mag-asawa ka sa Hashim family. So, hindi natuloy. Diyoin nyo? Ang tindi ng pagharang ni Propeta Muhammad. Sasabihin natin, nagkasala si Propeta Muhammad. Sasabihin natin, nagkasala si Fatima. Hindi po, kasi yun yung katarungan na sinasabi natin. Nandun yung pagkamakatarungan sa pagpigil. Kaya minsan yung pagpigil, yun ang tama. Minsan naman, siyang mali at ang tama ay ang pagtugon. Tandaan natin, kaya nga yun yung introduction natin, yung dalawang bagay na yun. Ang oo ko at ang hindi ko ay pareha, puro Islamiko yan. Puro Islamiko yan. Ibig sabihin, pinapahintulutan niya ng Islam sa akin. Yan ang tandaan natin. Ayan. Hindi natin sinasabi na huwag nating pag-asawa. Baka naman ma-misinterpret natin si Ustad, no? Lalo na yung mga nakikinig na mga lalaki. Ano ba yan si Ustad? Parang hinarang yata tayo na hindi na makapag-asawa ng ikalawa, ikatlo, hanggang pang-apat. Ano ba yan? Parang sa tono ng kanyang pananalita, ganito, etc. Hindi po ganon. Katarungan ang sinasabi natin. Kung saan ang katarungan, doon tayo. Kung saan ang katarungan, doon tayo. Dahil yun ang pamantayan ng pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung talagang nagnanais tayo ng Islam, ito po yung pamantayan ng pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano nga ba? Iikot sa tatlo ang ating pag-uusapan. Unang pag-usapan natin, ano ang wisdom ng pag-aasawa ng marami? Ikalawang pag-usapan natin, ano ang pamantayan sa pagkamakatarungan sa pag-aasawa ng marami? Dapat natin ito maintindihan.
Ikatlong pag-usapan natin, ano ang hukom ng pag-aasawa ng marami? So, di baling matagalan tayo, no? Basta minsan lang din tayo nagsasama-sama at napakahalaga yung ating pag-usapan. Napakahalaga yung ating pag-usapan. Ngayon, al-hikmatu minat ta'addud. Ano nga ba ang wisdom sa pagpaparami ng asawa? So, siyempre, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sadyang tunay na nagkaroon kayo ng napakahusay na huwaran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nang mas mahusay. Sa halip, hindi tatanggapin ni Allah ang pagsamba na hindi alinsunod sa sunnah, kaparaanan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikalawa yan sa kondisyon ng pagsamba. Hindi, ulitin ko, hindi tatanggapin ni Allah ang pagsamba kasama ng pag-aasawa, isa man yan, dalawa man yan, o hanggang 4, na hindi alinsunod sa kaparaanan, pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siya ang huwaran natin, siya ang modelo natin kung totoong nagnanais kang makatagpo ang dakilang tagapaglikha sa araw ng paghukom na walang kasing walang katulad na kasiyahan na matatamo mo sa araw na yon dahil ikaw ay papasok sa kaaya-ayang pamumuhay sa paraiso at naligtas mula sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Ayan, sa pamamagitan ng habag at kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan. So, yung mga taong nagnanais makatagpo si Allah, nagnanais matamo ang kaginhawaan sa kabilang buhay, huwaran nila si Propeta Muhammad. Ngayon, ano nga ba ang hikmah ng pag-aasawa ni Propeta Muhammad na higit sa isa? Una, simulan natin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi po likas sa kanya ang ta'addud. Ibig sabihin ay hindi talaga simulat sa Paul ay naging palaisipan ni Propeta Muhammad o naging layon ni Propeta Muhammad ang pag-aasawa ng higit sa isa. Tanda natin, sa edad na 25, ayan, nakapag-asawa si Propeta Muhammad. So, hindi pa siya propeta that time kasi naging propeta at sugo siya, hinirang siya propeta at sugo bilang propeta at sugo nung edad niya ay 40. Ayan. So, 25 years old ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung mapangasawa niya si Khadija radhiyallahu anha. So naging 40, nung maging 40 si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay saka na siya hinirang na propeta at sugo. Ayan. So, ibig sabihin, 40 si Khadija, 25 si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nung maging 40 si Propeta Muhammad, itong si Khadija ay naging 55 years old na rin. Naging 55 years old na rin. Kasi 40 plus 15. Ayan, so 40, naging 55 years old si Khadija radiyallahu anha nung maging propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsama sila sa loob ng 25 years. Kung ano yung edad ni Propeta Muhammad, ay yun din yung tagal ng nung mag-asawa siya, nung asawahin siya, yun din yung tagal ng kanilang pagsasama. So namatay si Khadija at the age of 65. Si Propeta Muhammad ay nasa 50 years old na. So 15 years old ang kanilang agwat. Ayan. Ito din yung sagot sa mga paratang ng mga hindi mananampalataya na ang ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinaparatangan nila ng kalaswaan o hindi magaganda pagdating sa pag-aasawa. Kasi kung tutuusin ay ang lalaki ang kasagsagan ng pagkakahumaling ng lalaki sa pag-aasawa ay sa 15, ayan, sa 15 hanggang pataas, no? 20, ayan, then 30. Pero kapag umabot na sa 40 ang lalaki ay paunti-unti na bumababa
yung kanyang pagkakahumaling sa pag-aasawa. So hindi totoo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hindi tama yung kanilang ipinaparatang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, sa loob ng 25 years ng pagsasama ni Khadija at si Propeta Muhammad ay hindi ni minsan sumagi sa isip ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-asawa ng ikalawa. Samantalang sa panahon na yon ay talamak sa mga sahaba ang may asawang higit pa sa 4, hindi lang 2, 3, 4, mayroon pa. Katulad halimbawa ni Ghilan bin Salama. Itong si Ghilan bin Salama, ang asawa niya ay 10. Umabot ng 10 ang kanyang asawa sa kasalukuyan. Siyempre wala pa yung pagbaba ng ayat na hanggang 4 lang. Hindi pa ibinaba yung ayat na hanggang 4 lang. Itong si Harith bin Qais ay mayroon siyang 8 asawa. At itong si Naufal bin Muawiyah ay mayroon siyang 5 asawa. Nung ibaba ang ayat na hanggang 4 lang, so tinawag sila ni Propeta Muhammad at pinapili sila ng hanggang 4. In the rest ay hiwalayan nila dahil labag na yun sa pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa kasagsagan na yun, marami sa mga sahaba na mayroong higit sa 4 pa ang kanilang asawa. Pero hindi na humaling doon si Propeta Muhammad. Stick to 1 lang siya. Kay Khadija radiyallahu anha lang siya at wala nang iba. Samantalang si Khadija, kung tutuusin, 40 years old, matanda na nga, no? Tapos, naging propeta si Muhammad, siya ay nasa 55 years old na, ang tanda na noon. So, hindi pa nagkaisip si Propeta Muhammad na mag-asawa ng higit sa isa. Higit sa isa. Kundi, hanggang namatay si Khadija sa 65 na years old, ay doon, at 50 years old si Propeta Muhammad, ay doon palang nabuksan kay Propeta Muhammad yung pag-aasawa na kung saan umabot ito ng marami. Ayan. Umabot ito ng higit 10. Ayan. So, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalataya. Nung mamatay pa si Khadija radiyallahu anha, ang edad ni Propeta Muhammad ay 50. So, hindi pa kaagad-agad nakapag-asawa si Propeta Muhammad. Tapos, kalaunan ay nabanggit sa kanya si Sauda bintu Zam'a, na kung saan itong si Sauda bintu Zam'a ay kasama sila ng ibang bayan sa Habasha, at nung pagbalik nila ay namatay yung kanyang asawa na si Sakran bin Amr al-Ansari. So, ang kanyang pamilya, itong si Sauda bintu Zam'a, ang kanyang edad sa oras na yon ay 55. So lamang pa siya kay Propeta Muhammad ng 5 years. Lamang pa siya kay Propeta Muhammad ng 5 years. Biruin nyo. So, ang nangyari, ngayon, nung mamatay yung kanyang asawa, so wala nang poprotekta sa kanya. Ang problema, hindi siya makakauwi sa kanyang pamilya. Bakit? Dahil matinding kaaway ng Islam ang kanyang pamilya. So nung mabanggit kay Propeta Muhammad yung kanyang kalagayan, na kung saan wala na siyang uuwian, sa halip kapag umuwi siya doon ay mapipinsala yung kanyang pananampalataya. Mapipinsala yung kanyang pagka-Muslima dahil matindi ang paglaban o di kaya ay pagtanggi, pagtutol ng kanyang pamilya sa Islam. Ayan. So anong ginawa ni Propeta Muhammad? Lunas. Bilang proteksyon para maproteksyonan at mapangalagaan itong si Sauda na matandang babae, 55 years old. 5 years old pa ang lamang niya kay Propeta Muhammad. Inqadhan laha minagdiya. Para siya'y mapangalagaan sa pagkawala, pinangasawa siya ni Propeta Muhammad. So ang unang nabanggit ng mga pantas na dahilan ng pag-aasawa, ito yung dapat natin maging huwaran. Ikaw na gustong mag-asawa ng 2, 3, 4, ito ang dapat mong gawing huwaran. Si Propeta Muhammad, diba, sinasabi natin sunnah, ito na yung sunnah.
Ito na yung sunnah, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So, napangasawa siya ni Propeta Muhammad sa layuning maprotektahan siya. So ito ay hikmatun da'wiyah. Binanggit ng ating mga ulama na ang mga hikma ng pag-aasawa ni Propeta Muhammad, hikma da'wiyah, hikma ijtimaiyah, hikma ta'limiyah, hikma tashri'iyah. So ito ang dapat natin maintindihan. Kapag wala ka sa apat na ito, sa hikma na ito, huwag ka nang mag-asawa ng ikalawa, ikatlo, ikaapat. At ito din ang tatandaan mo. Kung yung asawa mo gusto magpangalawa, tanong mo sa kanya itong apat. Kasi ang waran natin si Propeta Muhammad. Saan ka dyan? Sa hikma da'wiyah, sa hikma ijtimaiyah, sa hikma ta'limiyah, sa hikma tashri'iyah. Sige nga, patunayan mo sa akin kung nariyan ka. Doon natin makikita kung magiging makatarungan siya. Ito ay pagligtas, pagsalba sa mga kababaihan. Kung tutuusin aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, so, hikma da'wiyah. Ibig sabihin ng hikma da'wiyah ay sa layunin ng pagpapalaganap ng Islam. Na kung saan, ang unang napangasawa ni Propeta Muhammad ay si Sauda bintu Zama para siya iligtas, para siya isalba mula sa inaasahang pagkawala o di kaya ay inaasahang gawin sa kanya. Kasi wala na siyang uuwian na pamilya maliban na siya ay maaring i-expect mo na ang lahat ng masama na gawin sa kanya dahil matindi ang paglaban, matindi ang pagtanggi ng kanyang pamilya sa Islam. So, isinalba siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang hikma na daw yun ay hikma da'wiyah dahil sa da'wa. Ayan. Ngayon, kabilang din sa mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na katulad ni Sauda bintu Zam'a, ito mga biyuda ito, ay si Salama. Alam natin na matay din si Abu Salama, si Salama, ayan si Juwairiya, ayan si Zainab bintu Khuzaimah, si Ramla bintu Abi Sufyan, at itong si Safiya bintu Hayy bin Akhtab. Itong mga binanggit natin na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inasawa sila ni Propeta Muhammad mga biyuda, mga hiwalay. At ang layunin ni Propeta Muhammad ay para sa layuning da'wa. Para sa layuning da'wa. Ipakita ang image ng Islam sa mahusay na kaparaanan sa mga tao. Na kung saan isinasalba ang mga, siyempre, si Propeta Muhammad ang model, so siya ang dapat na manguna dito. Ayan, siya ang dapat na manguna dito. Then kabilang sa hikma, yung hikma ijtimaiyah, ibig sabihin ay social wisdom, no? Na kung saan ang binanggit ng ating mga pantas na sa hikmang ito ay napangasawa ni Propeta Muhammad itong si Aisha radhiyallahu anha, kasi nga matalik silang magkaibigan ni Abu Bakar. Ayan, so para lalo pang paigtingin yung kanilang pagkakaibigan, ayan, ay napangasawa ni Propeta Muhammad si Aisha, at si Umar bin al-Khattab, yung kanyang anak na si Hafsa, ay napangasawa din ni Propeta Muhammad, at ito ay under sa socialization wisdom. Ibig sabihin ay para paigtingin yung kanilang pagkakaibigan. Ayan, yung kanilang kapatiran sa Islam. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Then, yung hikma ta'limiyah. Yung pagpaparami ng asawa ni Propeta Muhammad ay dahil sa wisdom ng educational wisdom. Ayan, ano yung educational wisdom? Kasi ang mga asawa ni Propeta Muhammad, sila ay yung mga pangunahing mga natuto kay Propeta Muhammad pagdating sa mga babae. So kailangan ng mga kababaihan, ng mga tagapagturo nila patungkol sa Islam. At walang sino mang may karapatan na makapagturo sa kanila na higit na maalam sa mga katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mahihigitan ang mga asawa ni Propeta Muhammad na tinawag na mga ummahatul mu'minin. Tinawag na mga ummahatul mu'minin ang mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hikmah ta'limiyah. Then hikmatun tashri'iyah. Hikmatun tashri'iyah. Ano naman yung hikmatun tashri'iyah? Ito ay legislative wisdom. Ayan, legislation wisdom. Kung saan sa pagbabatas. So mayroon pong batas na gustong i-abrogate ang dakilang tagapaglikha na nakaugalian ng mga tao. Ito ay ang pag-ampon.
Ayan, pag-ampon. Hindi maaring mag-ampon ang lalaki ng kanyang anak, katulad ng ginawa ni Propeta Muhammad na naging ampon niya si Zaid, tapos itinuring niyang kanyang anak. So, bawal po yun sa Islam na ituring mo, pwedeng tulungan mo yung bata sa pagpapalaki, pero huwag mo siyang ituring na anak at huwag kang magpaturing na ama sa kanya. Bawal po yun sa Islam. So, yun po ang binuwag ng pag-aasawa ni Propeta Muhammad kay Zainab bintu Jahsh, na pinsan din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang kanyang inampun na anak na si Zaid ay tinulungan niyang makapag-asawa. Siya pa ang namanhikan para sa kanya kay Zainab. Kaya lang, siyempre, dahil sa Zaid ay ampun lang, so mababa ang tingin ng pamilya ni Zainab. Ayan, so kundi lang sa bumaba ang aya na walang pagpipilian, no? Makana li mu'minin wala mu'minatin, walang karapatan sa mananampalatayang lalaki at sa mananampalatayang babae na kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sugo ay nagbigay ng desisyon, o di kaya gumawa ng desisyon, ay mayroon pa silang pagpipilian sa kanilang kalagayan. Ibig sabihin ay walang pagtanggi kapag si Allah na ang nag-decide at ang kanyang sugo. So, ang kailangan gawin ay sumang-ayon. So, hindi na umimik o na tahimik itong si Zainab nung marinig niya yung aya na ibinaba patungkol sa kanya, patungkol sa dalisay na pagsunod kay Allah at sa kanyang propeta. So, kundi lang yun ay hindi niya papahintulutan si Zaid na makapag-asawa sa kanya. Kaya lang nung ibaba yun ay kanyang isinuko yung kanyang pride. So, hindi rin naging maganda yung kanilang pagsasama ni Zaid. Bakit? Kasi nga, hindi komportable si Zaid. Parati niyang sinasabi kay Propeta Muhammad, ilang beses, ya Rasulullah, hindi ako komportable kasi mababa lang yung aking pinanggalingan na pamilya, yung angkan ko, so mataas sila, hindi ako komportable. So, sinabihan siya ni Propeta Muhammad ng paulit-ulit na tiisin mo lang, ipagpatuloy mo lang, ayan, hanggang sa bumaba ang revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nagpahiwatig ang dakilang tagapaglikha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pahintulutan na ang kanilang paghihiwalay dahil mapapangasawa ni Propeta Muhammad itong si Zainab. So ano ang layunin nun? Bubuwagin yung adoption. Yun ang tinatawag na legislative wisdom o legislation wisdom. Ibig sabihin, mayroong pagbabatas na itinakda si Allah para bumuwag doon sa kalagayan ni Zaid at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nabuwag ito sa pamamagitan ng pag-aasawa ni Propeta Muhammad kay Zainab na napangasawa ni Zaid, na kung saan hindi maaring mapangasawa ng ama ang napangasawa ng kanyang anak. So hindi anak ni Propeta Muhammad itong si Zaid. Ayan. So ito ang apat na layunin ng pag-aasawa ng higit sa isa. Ulitin natin, da'wiyya, ijtimaiya, ta'limiyya, at yung tashri'iyya. So dapat ay nandito sa apat ang layunin ng pag-aasawa mo. Ayan. So ngayon, dumako na tayo sa al-adl fi ta'addud. Paano nga ba ginagawa? Ayan. Paano nga ba ginagawa ang adl? Ibig sabihin, pagka makatarungan sa ta'addud o sa pagpaparami ng asawa. Tatlo. Ito ay sa tatlong pangkalahatang kalagayan. Dito ka dapat maging makatarungan. Una, sa mabit. Anong ibig sabihin ng mabit? Kung mayroon kang dalawang asawa, o higit, hanggang 4 sa atin, no? Na mga lalaki, mga umma ni Propeta Muhammad. Kung mayroon kang 2, 3 hanggang 4, higit sa isang asawa, kailangan maging makatarungan ka sa mabit. Ano yung ibig sabihin ng mabit? Ang ibig sabihin ng mabit, ito yung sinasabi ni Propeta, sinasabi ni Allah, wa in khiftum an la ta'dilu, kung nangangamba kayo na hindi kayo maging makatarungan, so saan ka magiging makatarungan? Una, sa mabit. Ano yung ibig sabihin ng mabit? Ay yakhussu kulla wahidatin minhunna bil mabit. Ibig sabihin ay kailangan mong maglaan ng gabi sa bawat isa sa kanila.
Kailangan mong maglaan ng gabi sa bawat isa sa kanila, depende sa pagkakasunduan mo. So halimbawa, let's say, ang asawa mo ay 4. Ipalagay natin 4. So kailangan mag-usap-usap kayo, 4. Mag-usap-usap kayo, kausapin mo yung bawat asawa mo. Okay, so ang ilalaan ko sa iyo na gabi, halimbawa ay Monday, tapos sa iyo na ikalawa ay Tuesday, tapos sa iyo ay Wednesday, tapos sa iyo Thursday, then iikot naman ulit Friday, balik ako sa number 1, Saturday number 2, then Monday number 3, tapos Tuesday number 4. Ayan. So dapat ay equally ang paglalaan mo ng gabi sa kanila. Doon ka natutulog. Ngayon, o yun ang unang itatanong mo sa sarili mo. Kaya ko ba kung dadagdag ako ng pangalawa, tapos maglalaan ako ng isang gabi doon, isang gabi, pwede bang isang gabi na lang, ibig sabihin ay alternate. Ngayong gabi, dito ako, sa ikalawang gabi, doon ako, kakayanin ko kaya yun? Baka hindi ko kaya ninyon. So kapag nagkaroon ka ng pangamba na baka hindi ko kaya ninyon, so tama na yung isa. Mayroon ka palang pangamba na hindi mo kakayanin yun. So bakit mo pahahayan magkasala ka? Ayan. So yun yung mabit. Ayun yung mabit. Hindi kasama yung araw kasi yung araw ay nagtatrabaho yung lalaki dyan. So yung mabit, yun naman talaga yung pagpapahinga kung saan makakasama mo yung asawa mo. So dapat ay equally yung distribution. O di kaya yung paghati-hati ng gabi. So dyan mo, tatanungin yung sarili mo kung kaya mo. Paano na lang kaya yung unang asawa na pag sinabi niya dito ka lang, ay hindi ka na makakapunta dun sa ikalawa? Pag gano'n ang kalagayan mo, kasalanan yun. Haram ang pag-aasawa mo ng ikalawa. Kapag ka nadidiktahan ka, tandaan natin ito, dinang ko, para maintindihan ng mga lalaki. Kapag, i-share po natin yung ating live na lecture para po mapakinabangan ng mga kalalakihan. Ayan. Kapag ka ang lalaki ay nadidiktahan ng unang asawa pagdating sa gabi, na kung sabihin niya dito ka lang at hindi na siya makakalabas, ang lalaki na yon ay haram sa kanya ang pag-aasawa ng higit sa isa. Ibig sabihin, hindi na siya ginagantimpalan, kundi nagkakasala na siya doon. Biruin nyo, nagkakasala na yung lalaki doon sa kanyang pag-aasawa. Imperno na ang kanyang tinatahak na landas. Kapag ka una na kung kailan niya gusto magpatulog sa kanya doon sa ikalawa, saka na siya pwedeng magpatulog. Kasama sa kawalan ng pagkamakatarungan, sa mabit ay kailangan mo pang ilihim na mayroon kang tutulugan, gagawa ka pa ng paraan. Mamayang gabi pala ay mayroon kaming okasyon na ganito, yun pala, gusto mo lang matulog doon sa ikalawang asawa mo na sikreto pa, walang sikreto. Bakit po pag nanakaw ba yun at kailangan isikreto? Ito po ay pagbabatas ng Islam, hindi dapat sinisikreto. Ano yun? Ibig sabihin, masama pala, at kaya dapat sinisikreto. So kung hindi mo kayang gawin sa lantaran, huwag mo lang gagawin. Hindi ka pala magiging makatarungan. Doon pa lang, hindi ka na magiging makatarungan. Ang batayan na sinabi ni Allah, wa in khiftum, kung kayo ay nangangamba na hindi kayo maging makatarungan, tama na yung isa. So bakit pinipilit mo maging dalawa? Gusto mo magkasala? Pipilit yun. Tapos ngayon haharangan ka. Tapos sasabihin mo, haharangan mo yung sunnah, haharangan mo yung wajib. Hindi kita hinaharangan sa pag-aasawa. Hinaharangan kita na makagawa ng kasalanan. Hinaharangan kita gumawa ng kawalan ng katarungan. Doon kita hinaharangan. Bakit ko harangan ng pag-asawa mo? Ganun dapat ang katulad ng isang babae. Actually, nagbibigay ako ng, dapat binibigyan ko kayo ng pangangatwiran na dapat sabihin sa kanila, which is tama naman. Okay, ayan. Hindi ako against sa pag-aasawa ng 2, 3, 4, kundi sa balance ako. Ibig sabihin, nandun ako sa kalagitnaan. Kung ano yung pinapaliwanag ko ngayon, yan ang aking, ayan, adino lillahi bihada. Ibig sabihin ay sinasampalatayan ko siya Allah, sinasamba ko siya Allah sa pamamagitan ng kung ano ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Ayan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, hindi mo kaya yung mabit, wag, magkakasala ka. Huwag ka nang tumuloy. So kung kaya mo, dahil talagang ikaw naman yung leon ng pamilya, ibig sabihin talaga namang lalaking-lalaki ka,
talagang kontrolado mo yung sitwasyon, sige, go ahead. Kaya mo palang maging makatarungan. So, bakit ka? Hindi ka dapat pigilan, kundi dapat ipursu ka, dapat itulak ka pa. Sige, go ahead, tutulong pa ako. Ikalawa, al-infaq. Ito na yung matindi. Al-infaq, yung gastusin. Ayan. Yung gastusin. Ano yung gastusin? Pangangailangan. Financial na gastusin. Ay yasuddu hajata kulli wahidatin minhun bila tafdil bainahun. Walang favoritism sa paggastos. Ibig sabihin, dapat pantay ang paggugol mo sa kanila, paggastos mo sa kanila. Kung ano ang dapat ay pagdating sa quality ay pantay sila. Pagdating sa quality, pantay quality. Kapag kasi ang pinag-usapan ang pagkamakatarungan ay ito ay tumutukoy sa quality, hindi sa quantity. Hindi sa quantity, kundi sa quality. Pagka sinabing quality, kung mamahalin yung damit na bibilhin mo sa isa, so dapat mamahalin din sa iba. Ikalawa mong asawa, ikatlo hanggang ikaapat. Hindi pwede na mamahalin yung una, tapos mumurahin lang yung ikalawa, yung ikatlo, ikapat. Hindi pwede po. Kawalan po yun ng katarungan. So, kung branded sa una, branded sa ikalawa, branded sa ikatlo, branded sa ikaapat. Ano yung sinabi ko na walang kinalaman yung quantity? Siyempre, ang quantity kasi, ito ay may kinalaman sa sukat, size, halimbawa, laki. Alangan naman na malaki yung unang asawa mo, large ang kailangan sa kanya. Tapos ang binili mo ay medium kasi medium yung isa. O di kaya extra large siya. Tapos ang binili mo apat for extra large. Ito namang isa ay payat. Ibig sabihin ay medium lang dapat o small lang. So hindi makatarungan na yung medium ay binilihan mo ng extra large. Katulad kung paano hindi makatarungan na binilihan mo ng medium na size yung ang kailangan niya extra large. Ibig sabihin, kung ano ang nababagay sa kanya, yun ang ibibigay mo. In terms of quantity. Pero pagdating sa quality, pareho sila. Ibig sabihin, kung anong brand na maganda, so parehong ganun ang brand na ibibigay mo sa kanila. Kung ginto ang bibilhin mo, so kung 24 carats sa una, ay hindi pwedeng 21 carats sa ikalawa. Hindi pwedeng 18 carats sa ikatlo. Hindi rin pwedeng 12 carats lang sa ikaapat. Kundi lahat sila ay 24 carats or 18 carats or 21 carats. Depende. Basta dapat sila'y pantay-pantay doon sa paggastos. Ayan. Ayan. So kung hindi mo kaya na ipantay sila sa gastusin, so tama na yung isa. Tama na yung isa. Ayan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. So nakikita ba natin ito? Nakikita ba natin ito sa may asawang 2, 3, 4? Ito ang sinasabi natin. Kasi kung hindi nakikita, yun ay ipinagbabawal na pag-aasawa ng higit sa isa kapag yun ang ating nakikita. Ngayon, ikatlo na dapat tayong maging makatarungan doon ay ang sukna. Ibig sabihin ay an yakuna likulli wahidatin minhunna sakanun hasba taqati. Kailangan ay malaanan mo ng matitirahan ang bawat isa sa kanila. Ayan. Pwede bang pagsamahin sila sa isang bahay? Depende kung sasang-ayon sila. Kung yung 2 asawa mo ay sasang-ayon sa iyo na magsama sila sa 2 bahay po, pwede yun. With the rules na gagawin mo. 3, ganon, o 4. Magkakaibang kwarto nga lang. Hindi pwedeng sa isang kwarto, bawal yun, haram. Hindi po pwede yun. So sa magkakaibang kwarto, magkakaibang palapag po pwede yun. Ayan. Pero kung mayroong isa sa kanila na tatanggi, kailangan ibukod mo siya. At kung sila lahat ay gustong mapag-isa, ayaw nila kasi siyempre malapit sila sa fitna kapag magkakasama sila. Malapit sila sa fitna. At ikaw din na lalaki, malapit ka din sa ibig sabihin, malapit ka rin sa fitna noon. Bakit? Hindi ka rin komportable magkakasama sila sa isang bahay lang, hindi ka rin magiging komportable. Depende sa situation actually. Depende sa situation kung paano kayo nagkakasundo, kung ano yung prinsipyong pinapairal ng bawat isa. So, ang mahalaga ay hindi mo sila pwedeng pilitin na pagsama-samahin sa isang bahay kahit magkakaibang palapag.
kundi kailangan ibukod mo sila sa gusto nilang pagbubukod para makaiwas sila doon sa inaasahang maaring magdulot ng hindi maganda sa relasyon nyo. Ayan, bilang mag-aasawa. Ayan, so ganun yon. At lahat ng ito ay depende sa kakayahan ng lalaki. Hindi natin pwedeng i-demand sa lalaki yung hindi niya kaya. Tanda natin hindi natin pwedeng hingin sa lalaki ang lagpas sa kanyang kakayahan. So dapat magbabase tayo doon sa kanyang kakayahan. So ngayon, kung ang tatlong ito na binanggit natin, kasi ito yung primary, hindi ka magiging makatarungan sa paglaan ng gabi, sa paggastos, sa pagkain, mga inumin, pananamit, etc. Hindi ka magiging makatarungan doon. Siyempre sa paggastos, depende kasi ang pinag-usapan natin dito yung asawa. So iba pa dito yung anak. Kasi kung halimbawa, ang mailalamang lamang ng asawa, isa sa mga asawa mo ay kung maraming anak. For example, mayroon kang anak na 4 sa una. Ayan. So sa ikalawa ay 2 o sa ikatlo ay 1 o sa ay wala. So ibig sabihin sa ikapat wala. So doon sa may 4 kang anak, so ibang usapan yon. Kailangan paglaanan mo rin ng sariling gastos. Yung mga anak mo, may dadagdag doon sa ibinibigay mo sa kanilang ina. Then yung 2 anak mo sa ikalawa, may dadagdag din sa ibinibigay mo sa kanilang ina. Then yung 1 anak, may dadagdag din sa kanyang ina, ibinibigay mo sa kanyang ina. Then yung ika-4 na asawa, walang anak. So kung ano lang yung para sa asawa, yun lang ang maibibigay mo sa kanya. Yan yung makatarungan. Ikaw ang nagdidikta dyan at hindi pwedeng magdikta ang kahit na sinong asawa dyan. O di kaya ay pwede lang magbigay ng recommendation yung mga asawa pero ikaw mag-decision na lalaki dahil ikaw. Kaya nga, actually, hindi po, sa totoo lang, sasabihin ko, hindi po pabor sa lalaki ang pag-aasawa ng higit sa 4. Hindi pabor sa babae. Bakit? Kasi puro challenges ang lalaki. Bugbog sarado dito yung lalaki. Bugbog sarado dito yung lalaki. Samantala yung babae, pag titiis lang, tiisin mo lang yun, ginagantimpalang ka. Sa parehong kalagayan, ibig sabihin, naging makatarungan man sa iyo ang asawa mo o hindi, kapag ikaw ay nagtiis, isinuko mo yung sarili mo sa kaluhuran ni Allah subhanahu wa ta'ala, paraiso. Walang hanggang gantimpala. Samantala yung lalaki, hirap na hirap. Hirap na magtimbang sa pagitan ng mga babae. So kaya nga sinasabi ko, ang pag-aasawa ng ikalawa, ikatlo, ika-4 ay hindi ito kalakip ng kaisipan ng lalaking Muslim, simulat sa Paul. Kundi ito ay nagkataon lang. Kaya binanggit natin yung mga dahilan ng pag-aasawa ng higit sa isa. Nagkataon lang na hiniling sa iyo ng situation na makapag-asawa ka ng ikalawa, pangatlo, ika-4. So kailangan mong tumugon kasi yun ang naging hamon sa iyo ng dakilang tagapaglikha dahil gusto niya sa iyo na iangat mo ang pagsamba mo sa Kanya. So, sa particular na situation. In other words, hindi dapat iniisip ng lalaki ang pag-aasawa ng 2, 3 hanggang 4. Ayan. Kundi ang iniisip niya, isa lang. Hindi 2, 3, 4. Kundi ang 2, 3, 4 ay pagdating ng isang situation na hihilingin ng kanyang pagkarelihiyoso na hihilingin sa kanya nito na makapag-asawa ng ikalawa, ikatlo, ika-4. Katulad kung paano natin kanina sinabi yung kalagayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayan. Ngayon, dumako na tayo sa hukom. Ano nga ba ang hukom ng pag-aasawa ng ikalawa, ikatlo, ika-4? Ang hukom nito ay mubah, pinahintulutan. Hindi po siya sa kanyang kalagayan asal. Ibig sabihin sa kanyang original na kalagayan, hindi po sunnah, hindi rin wajib, ayan, at hindi rin haram, at hindi rin makruh, kundi ito po ay mubah, pinahintulutan lang, pinahintulutan. Ngayon, so kung dahil pinahintulutan ito, mubah, yung mubah, yun ang likas na kalagayan niya. At ito ay nagbabago, depende sa kung saan ka dadalhin ng mubah na yun. Kapag ka dinala ka niyan sa pagtugon sa isang pagsambang wajib, so magiging wajib yun, mawawala na sa kanyang pagkamubah. Kapag dinala ka ng mubah na yun sa pagtugon sa gawaing pagsamba na sunna, magiging sunna na.
At ganun din kapag dinala ka ng mubah sa gawaing haram, so magiging haram na yung mubah, hindi na siya mubah, hindi na pinapahintulutan. Kapag dinala ka niya sa makruh, so ganun din, hindi na pinapahintulutan kundi makruh. So pagka haram, gagantimpalaan ka kapag ka umiwas ka. Kapag ka makruh, ganun din, gagantimpalaan ka kapag ka umiwas ka. Ang pagkakaiba nga lang ng dalawa, ng haram at ng makruh, kapag ka nagpumilit ka sa haram, nagkasala ka. Hindi ka ginantimpalan kundi nagkasala ka, parurusahan ka. Then kapag ka nagpumilit ka sa makruh, ay hindi ka naman per se nagkasala. Ayan, hindi ka naman per se nagkasala, pero delikado yung kalagayan mo. Ayan. Pero kung ito ay wajib, kailangan mong tumugon dahil kung hindi ka tutugon, magkakasala ka. Kapag tumugon ka, gagantimpalan ka. Kung ito naman ay sunnah, ay kapag ka tumugon ka, gagantimpalan ka. Pero pag hindi ka tumugon, ay hindi ka naman gagantimpalaan. At wala ka rin kasalanan. Okay. So, ang tanong, kailan magiging wajib ang pag-aasawa? Ang pag-aasawa ay pwedeng maging wajib, pwedeng maging sunnah, pwedeng maging haram, pwedeng maging makruh, pwedeng maging mubah lang ang ruling. Tanda natin yan, ha? Hindi ka agad-agad wajib ang pag-aasawa. No, depende sa sitwasyon ng mag-aasawa. Okay, balik tayo sa isa. Ang hukom na ito ay simula sa isa. Simula sa isang pag-aasawa. Ang simula sa isa na pag-aasawa ay either wajib, sunnah, haram, o makruh, o mubah. Depende sa sitwasyon. Ngayon, ang tanong, kailan magiging wajib ang pag-aasawa ng isa? Sa tatlong kalagayan. Kanina, tatlong kalagayan yung pagkamakatarungan. Ngayon, tatlong kalagayan din para maging wajib sa iyo ang mag-asawa. Yung mga nagtatanong, alin ang unahin ko, mag-asawa, mag-aral, o mag-hajj, o etc. So, tingnan mo yung tatlong kalagayan. Kung nandito, nasa sayo ang tatlong kalagayan, wajib sa iyo mag-asawa. Kailangan as soon as possible, makapag-asawa ka. Ikaw na lalaki. Unang kalagayan, tawkanun nafs, gusto mo mag-asawa. Gusto mong mag-asawa. Ibig sabihin, labas na doon yung ayaw mag-asawa. Ikalawang condition, kalagayan, kaya mong mag-asawa. Ano ibig sabihin ng kaya mong mag-asawa? Kaya mong ibigay ang kanyang mahar na hinihiling. Kaya mo siyang itira sa nararapat na tirahan na magiging safe siya doon. Kaya mong gastusan yung kanyang pangailangan sa damit, pangailangan sa pagkain, maiinom, bayad sa kuryente, bayad sa ilaw, etc. Kaya mong tustusan niya. Yun yung kakayahan. Ikalawa. Ikatlo, kung hindi ka mag-aasawa ay makakapagzina ka. Makakapagzina ka. Kapag naramdaman mo, kapag nakita mo ang tatlong ito sa sarili mo, wajib sa iyo ang mag-asawa. Ng isa. Isa, mag-asawa ng isa. Una, ulitin natin kasi ito yung mga pinaka-climax. Ito yung pinaka-main point na dapat maintindihan. Una, gusto mo mag-asawa, hindi pwedeng pilitin yung ayaw mag-asawa. Ayan, hindi po pwedeng pilitin yung ayaw mag-asawa. Okay. So una, kailangan gusto mo mag-asawa. Labas na doon yung ayaw mag-asawa. Ikalawa, may kakayahan kang tustusan ng pangailangan sa pag-aasawa. Ikatlo, ay kung hindi ka mag-aasawa, ay makakagawa ka ng zina. Ano yung zina? Nakakapag-usap kayo. Boyfriend, girlfriend, zina yun, part yun ng zina. Part ng zina ang boyfriend, girlfriend. Ang communication ay part ng zina. Kapag ka nagko-communicate kayo, ibig sabihin, nagtatawagan pa kayo ng mahal, nagkukumustahan pa kayo, nagbi-video call pa kayo, part yun ng zina. Kasi nakakapag-zina ang mata, nakakapag-zina ang tainga, nakakapag-zina ang dila, nakakapag-zina ang kamay, lahat ng ating bahagi ng katawan, nakakapag-zina ito. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalataya. Ayan. So kung nandun ka, ibig sabihin, hindi mo napipigilan yung sarili mo sa mga gawain na yun, kulang na lang, ay may mangyari na sa inyo, so wajib nang makapag-asawa ka. E paano, Ustad? Kung yun nga, nandun na kami sa fitna, so kulang na lang ay may mangyari sa amin. Kaya lang, hindi ako handa financially mag-asawa. Gusto kong mag-asawa, hindi ko rin mapigil yung sarili ko na baka makapagzina ako. Ayan, baka makapagzina ako. Ang kulang lang sa akin ay yung gastusin. Financial aspect ang kulang sa akin. Magpupurso pa rin ako mag-asawa? No. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kailangan mong antayin, ayan,
kailangan mong antayin na pagyamanin ka ni Allah o di kaya ay bigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang fadl. Ibig sabihin ay bigyan ka ni Allah ng kanyang pagpapala na sa pamamagitan ng pagpapala ni Allah ay makapag-asawa ka. Pero kung wala pa sa iyo yung pagpapala ni Allah, yung kakayahan financial, so dapat gumawa ka ng paraan magkaroon ka ng kakayahang financial. Ayan. So bago mo atupagin yung pag-aasawa, gumawa ka ng paraan magkaroon ka ng kakayahang financially. Naririnig namin, yung isang sister, naririnig namin yung paghuhugas. Hindi kayo nakamute. Okay, so kapag wala ka pang financial capability, yun ang unang sikapin mo. Huwag kang lumalapit. La taqrabu zina. Kasalanan mo, bakit ka kasi nakikipag-communicate? Hindi ka pa namang handa mag-asawa. Bakit ka nakikipag-communicate na hindi ka pa handa mag-asawa? Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wala taqrabu zina. Huwag kayong lalapit sa zina. Huwag kang naninitig ng tigan yung mga babae. Huwag mong kinakausap. Huwag kang nakikipag-video call. Huwag kang nakikipag-usap. Hindi ka pa naman handa. Paano hindi ka ma-fit na? Hindi ka pa naman handa. Nakikipag-usap na. Pinapatulan mo. Shaitan na yun Actually, shaitan na yun. Bakit ka nakikipag-usap na? Hindi ka pa naman handa. Umiwas ka sa zina. Umiwas ka sa pagtingin sa mga babae. Kaya nga sabi ni Propeta Muhammad, Ya ma'ashar ash-shabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. O kayong mga kalalakyan, mga binata, kung sino ay mag-asawa. Ayan. Ngunit dahil ang pag-aasawa ang siyang pinakamainam na makakapagpababa ng paningin para hindi ka na tumingin sa mga babae, pag-aasawang solusyon. Para ahsanu lil-farj, para mapangalagaan mo ng gusto ang pribadong katawan mo. Ayan, pag-aasawang solusyon. Waman lam yastati. Ngunit sabi ni Propeta man, kung hindi mo naman kaya yung pangangailangan ng pag-aasawa. Anong kailangan siya? Fa'alayhi bis-sawm. Kailangan mong mag-ayuno, magpigil ng sarili. Kailangan mong magpigil ng sarili. Kailangan mong sumama sa mga taong sumasamba, naggumugunita kay Allah. Ituon mo yung pansin mo sa pagbabasa ng Quran. Ituon mo yung pansin mo sa pagdidikr, paggunita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ituon mo yung pansin mo sa pag-aaral ng kaalaman. Hindi yung itinutuon mo yung pansin mo sa pakikipag-chat sa mga babae. Itinutuon mo yung pansin mo sa pagtingin sa mga babae, etc. Huwag mong ituon ang pansin mo kasi wala ka pa sa kakayahan doon. Kung gusto mo lang ituon ang pansin mo sa pag-aasawa, okay, go ahead. Sikapin mong maghanap buhay mo na. Sikapin mo munang magkaroon ka ng kakayahan. Bigyan ka ni Allah ng kanyang fadl. Ay pagka mayroon ka ng kakayahan, gusto mo nang mag-asawa, hindi ka na makapagpigil, mag-asawa ka na. Kasi wajib na sa'yo. Pero kapag wala ka pang kakayahan, mag-saum ka, sabi ni Propeta Muhammad. Dahil yung pag-aayuno na yan ang makakapagpigil sa'yo. Ibig sabihin, tiisin mo. So, huwag mong sundin yung pagsisina na sinasabi natin. Zina ng mata, zina ng bibig, zina ng tainga. Dapat tinatalikuran mo yan. Wala taqrabu zina, huwag kayong lalapit sa zina. So dapat lumapit kayo sa paggunita, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo binibigyan ng pansin yung mga babae para hindi ka na-fitna. Kasalanan yun actually. Huwag mong gawing dahilan para pilitin makapag-asawa yung kasalanan ginawa mo. Ano yung kasalanan? Lumapit. Kasalanan na yun. Tapos yun ang gagawin mong baten para mag-asawa. No, mali. Maling dahilan mo na mag-asawa dahil sa fitna, dahil sa kasalanan ng ginawa mo, na nakikipag-communicate ka. No, mali yun. Dapat kung gusto mo mag-asawa, paghandaan mo. Ganun. So, ito yung sinasabi natin, mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam, na dito nagsisimula, nag-ugat yung problema. Kasi hindi marunong mag-asawa yung lalaki, yung Muslim na nag-aasawa sa panahon natin, hindi marunong mag-asawa. Ang alam lang niya, pakiramdam. Ang alam lang niya, pagnanasa. Pero hindi niya alam yung responsibilidad niya. Hindi niya napagtutunan ng pansin. Ayan, napakawalan niya yung kanyang sarili sa fitna. Kaya napipilitan siya mag-asawa. Samantalang hindi pa naman napapanahon. Ganon din sa mga babae. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Ngayon, kung hindi mo kaya financially, anong hukom ng pag-aasawa sa iyo? Ang hukom ng pag-aasawa sa iyo ay makruh. Ano ibig sabihin ng makruh? Delikado. Although hindi ka makakasala doon, pero gagantimpalan ka kung hindi ka mag-aasawa. Halimbawa, hindi ako financially capable, doon ako gagantimpalan sa hindi ko pag-aasawa. Ulitin ko, gagantimpalaan ako ni Allah sa hindi ko pag-aasawa kung ang
hatol ng pag-asawa sa akin ay makruh. Pero kapag pinilit ko, hindi naman ako nagkasala. Ngayon, kung ano ang iriresulta ng pagpilit ko, yun ang mabibigyan ng hatol ulit. Halimbawa, ang ibinigay na resulta ng pagpupumilit ko na makruh sa akin ng pag-aasawa dahil wala pa akong financial na capability, kapag dinala ako na mapabayaan ko, ibig sabihin, wala akong maipakain sa kanya. Siya pa ang kakayod ngayon. La hawla wala quwata illa billah. Wal'iyadu billah. Siya pa ngayon ang kakayod para sa amin. Haram. Haram na kumayod ang babae para sa pamilya. Haram na kumayod ang babae para sa pamilya. Kung hindi kaya ng lalaki, hindi siya dapat mag-asawa. Hindi pala marunong mag-anak tapos mag-asawa. Hindi ganun ang utos ng Islam. Kaya napapasama yung image ng Islam dahil sa mga maling akala at mga tradisyonal na nakaugalian na pangyayari sa ating lipunan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalataya. So, ganun. Hindi maaaring kumayod yung babae dahil ang babae ang kanyang responsibilidad, alagaan yung mga anak sa bahay. Alagaan yung protektahan yung mga anak, turuan sila, tapos yung bahay, i-arrange ng maayos, pamahalaan yung bahay, ayan, tapos alagaan yung asawa. Yan ang responsibilidad ng babae. Hindi yun ang pinakamalaking pagsamba niya kay Allah. Yung kanyang pangangalaga sa kanyang pamilya. Hindi yung pagkayod, paghanap buhay. Haram sa babae na maghanap buhay kung siya ang ibig sabihin ay aasahan ng pamilya. Pwera na lang, mayroon lang, yun nga yung sinasabi ko, generally speaking, haram maghanap buhay yung babae para sa pamilya, pero mayroong mga exemption to the rule. Mayroong exemption to the rule. Halimbawa, ang napangasawa mo ay isang nurse. So bago mo siya mapangasawa, halimbawa babae, nurse yung babae, tapos sinabi niya, nurse ako. So kung aasawahin mo ako, hindi ko ititigil yung pagka-nurse ko. Kung sasangayon ka doon, sige, go ahead. Papakasal ako sa'yo. Pero kung pipigilan mo ako mag-nurse, ay hindi ako magpapakasal sa'yo. Karapatan niya yun. Pero kapag tinanggap mo yung kanyang condition na hindi ako titigil sa trabaho, so magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. At yung trabaho niya, kanya lang yun kanya lang yung kinikita niya. Huwag lang niya mapabayaan yung kanyang tungkulin sa asawa niya at sa bahay. Yan. So kung halimbawa hindi niya nabigay yun na condition, so bawal sa lalaki na hayaan mo siyang maghanap buhay. Pwera na lang kung halimbawa walang haram na involved sa kanyang paghanap buhay. For example, nursing siya o di kaya ay sabihin natin sa tindahan, kaya lang mga babae din kapwa niya ang kanyang nakakasalamuha, nasa hospital siya, mga babae lang din ang kanyang nakakasalamuha. Halimbawa, then nasa school siya, ang tinuturuan din niya ay mga bata, wala namang mga involved na mga adult na mga lalaki. For example, wala yung ikhtilaf. So, pwede siyang pagtrabahuin ng lalaki kasi teacher siya, for example, o mayroon siyang profession. So, pwede magbigay ng kondisyon yung lalaki. O, sige, pagtatrabahuin kita kasi siya ang dapat na masunod kasi hindi mo naman ginawang kondisyon yun. So, kaya lang, maghahati tayo sa renta o tutulong ka sa renta ng bahay at bayad sa ilog, bayad sa tubig, bayad sa ilaw. So, pwede yun. Hingin ng lalaki na tutulungan mo ako nito o sa mga gastos din, kapalit ng pagpayag ko sa'yo na magtrabaho ka. So, pwede yun. Pero kapag halimbawa ay nagawang kondisyon ng babae na magpatuloy sa trabaho, so yung kanyang kinikita ay nasa sa kanya kung tutulong sa lalaki o hindi. Hindi pwedeng pilitin ng lalaki na tumulong ka naman dyan na magbayad dito. No, hindi niya responsibilidad yun. Kahit na mayaman pa yung babae, kahit may pera pa yung babae, hindi niya responsibilidad yun. Responsibilidad yun ng lalaki. Pero pwedeng tumulong yung babae kung gugustuhin niya. Nasa sa kanya yun. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalataya. Ayan. So yun po ang hukom kapag hindi kaya ng financially, magsumikap muna hanggang sa kayanin po. Ayan, kayanin po. Actually, although lahat naman, actually, personally, sasabihin ko to kasi isa ito sa kinikimkim ko. Hindi tama na magpatulong sa pag-aasawa actually. Although nagawa ko na rin yun. Hindi tama na mag-asawa ka tapos yung mahar mo ay kailangan pagtulong-tulungan pa. Walang nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad na mag-asawa lang pagtutulong-tulungan niya kanyang mahar. Hindi naman bawal tumulong. Hindi bawal tumulong. Pero yung aasa ka lang sa pagtulong ng mga kamag-anak para lang makaipon ng mahar tapos saka mag-asawa, hindi po Islamic yun.
Hindi po Islamic yun. Ibig sabihin, hindi mo pa kaya mag-asawa. Anong kasunod nun? Anong kasunod nun? Anong kasunod ng pagtutulungan yan? Wala ka namang palang pinagkakakitaan. Anong itutustos mo sa pangailangan ng asawa mo? So malalaglag pa rin ito sa makruh na hahantong sa haram, hahantong sa haram na pagsasama ng mag-asawa. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalataya. So napakalalim pala pag pinag-usapan ng pag-asawa. Hindi ganun kadali. Kasi yung tradition kasi ang na-adapt natin eh. Yung tradition kasi ginawa niyang madali itong pag-aasawa, kaya puro gulo ang idinulot sa atin nito. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalataya Islam. Nasasabi ko itong sinasabi ko kasi dami ng tanong sa akin puro sa mga palpak na pag-aasawa, ganito, ganyan. So ito ang dahilan. Itong sinasabi natin, hindi siya nagawa ng maayos. Ito yung pundasyon na sinasabi ko, dito nag-ugat. Ayan, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalataya Islam. Ngayon, kung ayaw mo naman mag-asawa, may financially, kaya mo. At hindi ka naman natatakot na makagawa ng sina kasi hindi mo nga gusto eh. Paano ka matatakot makagawa ng sina? So, ang hukom lang sa iyo ay mubah. Mubah. Pero kung gusto mo mag-asawa, halimbawa, at gusto mo mag-asawa tapos may kakayahan ka financially, pero hindi ka nangangamba na mahulog sa zina, napipigilan mo naman yung sarili mo, sunna lang ang hukom ng pag-aasawa sa iyo. Pero yun, sunna lang ang hukom ng pag-aasawa sa iyo. Ibig sabihin, hindi ka magkakasala kung hindi ka mag-asawa. So by the way, actually, gusto ko ring banggitin, mayroon sa ating mga pantas na buong buhay nila, ginugol nila sa pagpaparating ng Islam, hindi sila nag-asawa. Ayan, mayroon ng kitab na isinulat na ang pamagat ay al-uzzab min al-ulama. Ang mga binata sa mga ulama na hindi nag-asawa. Kabilang na si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hindi nag-asawa. Pero siya nagpaliwanag siya ng mga hukom ng pag-aasawa. Si Imam At-Tabari, Imamul Mufassirin, hindi nag-asawa. Abdullah ibn Mubarak, mga imam ng mga salaf, hindi sila nag-asawa. Si Imam Nawawi, hindi rin nag-asawa. Mayroon ding mga kababaihan tulad ni Karima bintu Ahmad, isa din sa tinitingalang babaeng marunong sa Islam, pero hindi rin nag-asawa. Ginugol na lang nila yung kanilang buhay sa paghahatid ng Islam o paninilbihan sa Islam kaysa mag-asawa sila. So, hindi sila nagkasala kasi sa kanila ay mubah lang yung pag-aasawa. Ngayon, bakit hindi na natin yung mubah? So, ngayon, balik tayo doon sa topic natin. 2, 3, 4. Ang hukom nito ay mubah. Mubah lang sa lalaki na mag-asawa ng 2, 3, 4. So, dahil mubah, hindi naman siya magkakasala kung hindi siya mag-aasawa at hindi rin naman siya gagantimpalaan per se kung mag-aasawa siya. So, pwede mo siyang pigilin na babae kung nakikita mong hindi nararapat. Pero kung nakikita mo naman na nararapat, ayan, at kailangan niyang gawin yon, ayan, so kailangan mo siyang suportahan. Kailangan mo siyang suportahan kasi gusto niyang i-improve, gusto niyang itaas ang uri ng kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil doon kailangan mo siyang suportahan. At kung ayaw mo siyang suportahan, ay mayroon ka din karapatan ng khula. Ibig sabihin, kung ayaw mo talaga na dahil mahina ka doon, so pwede mong hingin sa kanya na, sige, magbabayad ako at hiuhubarin ko yung pag-aasawa mo sa akin. Ibig sabihin ay magpapahiwalay ako. So, ang condition ay magbabayad ka ng danyos ng paghihiwalay nyo. At ito po ay Islamically, halimbawa, pero ang pinakamataas na pwedeng hingin ng lalaki ay yung kanyang naging mahar sa'yo. Ayan. So, mapapaisip yung lalaki kung magpapatuloy siya o hindi. Ito po ay Islamically na pagbabatas. Itong ating binabanggit. So, nawa ay naitindihan na pahaba ng gusto yung ating oras at hinihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na aking na-deliver ng maayos with tawfiq, no? Yung tawfiq, yung ipinapaisip sa aking Allah subhanahu wa ta'ala na i-lecture, no? Pagdating dito sa hikmah ng pag-aasawa ng higit sa 1 hanggang 4. So, hindi lang yun ang napag-usapan natin, kundi na-mix natin yung simula sa 1 hanggang sa pag-aasawa ng 4. Nawa ay napaliwanag natin ng maayos at naintindihan at nakapag-educate tayo sa inyo at sa mga tagapakinig. So ngayon ay hanggang dito na lamang. Nawa ay itampok ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa timbangan ng ating mga mabubuting gawa. Ayan, na kung saan mapakinabangan natin sa araw ng paghukom. Dito pa lang sa mundo,
higit sa lahat ay sa kabilang buhay. So kung mayroon pa po tayong mga tanong, ay inshallah subhanahu wa ta'ala, kung mayroon pang oras, no, na para sa pagtatanong ay sa abot ng ating mga kaya ay sasagutin po natin. So pareho po, no, sa Messenger at sa ating live, kasi naka-live din tayo sa aking page. Kung may tanong po kayo, inshallah subhanahu wa ta'ala ay tutugon po tayo sa abot ng ating mga kaya. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, so anong kasunod ng mayroon pa tayong mga tanong? Sheikh, may tanong po ako, Sheikh. Sige po. Ano po, yung tanong ko, Sheikh, halimbawa po, yung dalawang magkasintahan, parang ikasal na sila, yung engaged na sila, Sheikh, tapos bigla, yung problema siya ng lalaki, hindi siya nagsabi sa pamilya niya na nagmamahalan sila ng babae, tapos yung pagka-uwi nila dito sa abroad, bali ikasal sila. Problema niya, nagsabi sa parents niya, yung doon na talaga siya sa Pinas. So ngayon, hindi papayag yung pamilya ng lalaki na mapangasawa yung babae. Tapos ngayon yung babae, parang hindi niya matanggap. So yung sabi ko sa kanya, bakit hindi siya papayag? Ngayon, sabi ko, kung mahal ka talaga ng lalaki, papayag at hindi na susundin yung sinasabi ng yung pamilya niya. Tapos sabi ng lalaki, mas pinili niya yung sinabi ng pamilya ng babae na ay lalaki na ayaw sa yung babae. So may karapatan, ang tanong ko siya, may karapatan ba yung lalaki na suwayin niya yung hindi niya gusto yung pamilya niya. Okay, magandang tanong. So ulitin natin, pakinggan natin mahigit. Okay, ang tanong ay ganito, no? Yung dalawa, yung babae at lalaki, ay nahulog sila sa pagkakaibigan. Ayan, malalim na pagkakaibigan. Ibig sabihin ay yun nga, boyfriend and girlfriend sa madaling salita, no? Gusto na nila ang isa't isa at nagkakaroon na sila ng communication, which is yun yung sinasabi natin, dapat iwasan yon. So ngayon ay nag-promise yung lalaki na aasawahin niya yung babae pagdating nila sa Pinas. Dapat doon pa lang sa abroad nag-asawa na sila. Ganito kapag handa ka na financially mag-asawa at kapag nandun ka na sa binggit ng pakikipag-communication, mag-asawa ka na. Kasi part na yun na zina. Part na yun ng zina. Hindi lang ang zina ay ang pagtatalik na hindi kayo kasal. Pag-uusap ay part na yun ng zina. Ang pinag-uusapan nyo, pagmamahalan, tapos pagkukumusan, part na yun ng zina. So doon pa lang ay wajib na, nagkakasala na kayo doon. Wajib na magpakasal kayo kung financially. Kung hindi naman financially capable of, stop communicating. Huwag kayong mag-communicate. Saka na, halimbawa, sige, inshallah, pag naging handa ako after 2 years, pakiramdaman mo ako after 2 years. Pagka naramdaman mo na nakipag-communicate na ako sa'yo, ibig sabihin ay pupunta na ako sa mga magulang mo para hingin ka sa kanila. Ibig sabihin ay mamanhikan. Ganun dapat. So, hindi pwede yung mayroon kayong relationship, no? Na mayroong constant na communication na para kayong mag-asawa. Hindi po pwede yun. Okay, zina na yon, part yun ng zina. Ang problema ngayon, pagdating nila sa Pinas, ay doon pa lang sinabi ng lalaki na mag-aasawa siya, then nung sabihin niya sa pamilya niya, ay ayaw ng pamilya niya, ayaw nilang sang-ayunan yung lalaki na mapangasawa yung babae. Una, walang karapatan ang magulang, ama, ina, na diktahan. Tandaan natin ito, hindi karapatan ng ina at ama. Kung hindi karapatan ng ina at ama, lalo yung uncle, lalo yung kamag-anak,
Ang pinakamalapit sa'yo, ina mo at yung ama mo. So, hindi po nila karapatan na diktahan ang babae o ang lalaki sa pag-aasawa. Kundi ang lalaki, responsible tayo eh. Tayo mismo, no? Ikaw, hindi naman responsible dito yung nanay mo, yung tatay mo. Ikaw ang magdadala ng responsibility. Ikaw yung maghahanap ng ikabubuti mo. Ikaw maghahanap, hindi yung magulang mo. Wala sila doon. Ang ano lang, anak ka lang at yung kanilang tungkulin bilang ang mga magulang mo sa'yo bilang anak nila. Yun ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Pero pagdating sa pag-asawa, ikaw yun. Sa'yo yun. Aini yun. Aini. Pag sinabing aini, individual yun. Huwag mong isangguni kahit na kanino. Huwag kang mag-asawa dahil yun ang gusto ng tatay mo. Huwag kang mag-asawa dahil yun ang gusto ng tito mo. Huwag kang mag-asawa kasi yun ang gusto ng kapatid mo. Ano yun, siyang mag-asawa? Hindi po pwede yun. Ikaw dapat yung magkakagusto. Kasi ikaw yung mananagot eh. Ikaw yung mananagot. Ikaw yung magdadala ng responsibilidad. Bakit iasa mo sa ibang tao? Ikaw nga itong magdadala ng responsibilidad, iasa mo sa ibang tao. Hindi po pwede yun. Sa Islam, ikaw ang pipili. Ikaw ang inutusan pumili ng mapapangasawa. Ngayon, so kapag handa ka na, dapat nag-decide ka ng mag-asawa, ipaalam mo lang sa kanila na mag-aasawa ako. Ipaalam mo lang sa kanila na mag-asawa. Kasi sunnah yung pagpapaalam, ibig sabihin ay ipahiwatig sa mga tao na mag-aasawa ka para malaman nila, kunwari, magkasama kayo, alam nilang nag-asawa ka. Ayan. So, ganun lang yun. Sa ganung pakay lang dapat malaman nila. Ayan. So, pwedeng magbigay ng recommendation ng mga magulang, pero nasa sayo kung tatanggapin mo. Pwede nilang sabihin na, anak, kung kami ang tatanungin, ay hindi kami sang-ayon dyan sa babae na mapapangasawa mo. Pero nasa sayo pa rin yung decision. Ikaw yung nakakakita sa kung ano yung nasa isip mo. Sa amin ay hindi namin alam kung ano nasa isip mo. Basta kami concern lang sa'yo. So sa palagay namin ay hindi kami sang-ayon dyan. So nasa sa anak. Nasa sa kanya kung tutugon siya doon sa bilin ng pamilya niya o ng magulang niya o hindi. Susundin pa rin niya kung ano nasa isip niya. Tandaan natin, ikaw yung nagplano nito eh. Hindi sila, wala silang alam. Bakit? Ang magde-decide doon sa ikaw mismo yung nagplano simulat sa yung ibang tao na walang kaalam-alam, ikaw yun ang magde-decide. So, mali na maging harang yung mga magulang mo para sa pag-aasawa mo. Dapat, noon pa dapat ipinakasalan mo na siya. Noon pa dapat nagpakasal na kayo. Sa tapos ngayon, ganun ang mangyayari. Hindi po pwede yun. Kailangan mapangasawa, kailangan magpakasal ka sa kung sinong napupusuan mo, kung sinong nagugustuhan mo, kung sinong nakikita mo, makakabuti sa'yo. Ayan. So, ganun po, sister, dapat yung lalaki na yun ay hindi haram. Haram na sundin niya ang kanyang mga magulang sa bagay na yon. Na nakikita niya, nahanap niya yung gusto niya, binigyan siya ng karapatan, mamili ng mapapangasawa at nakita niya, tapos haharangin ng mga magulang niya, hindi naman karapatan ng mga magulang niya na harangin. Kapag sinundan pa niya na maharang ng mga magulang niya na alam niya na yun ang tamang desisyon yung kanyang ginawa, nilaglag pa niya sa kapahamakan yung mga magulang niya. Isinama pa niya yung mga magulang niya sa kapahamakan sa pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil doon sa kanyang tawag dito, hinayaan niyang mapigil ng kanyang mga magulang yung kanyang pagkakagusto sa pag-aasawa. So yun po ang ating tugon doon. Maling maharang yun ng kanyang mga magulang. Siya pa rin yung magde-decision. Ganun din po sa babae. So, Sheikh, what if, Sheikh, kung yung mapapangasawa niya, yung akida is sahiha, yung sunni, tapos yung akida ng lalaki is, yung pamilya niya, iba yung akida nila. Okay. Ibig sabihin, sige, naiintindihan ko, sister. Ipaliwanag natin ulit. Okay. So may kinalaman pala ito sa pananampalataya. Okay. Pagdating sa ahlul bid'ah, depende sa degree ng pagka-bid'ah o pagka-ahlul bid'ah ng tao. Kasi ang mga hindi naman lahat ng, for example, hindi lahat ng tao na sinasabi nilang kami ay sa ganitong akida ay totoong nandun sila. Kundi maaring inugnay lang nila yung sarili nila doon kasi yung mga magulang nila ganun sila o yung kaibigan nila, pakikipagkaibigan lang, pakikipagkamag-anakan lang,
pero hindi naman totoong naiintindihan nila kung ano ang tinatawag na akida. O kung ordinaryo lang siya na wala namang alam sa akida, hindi niya rin kayang ipagtanggol, hindi niya rin kayang ipaliwanag. So hindi siya totoong nandun sa akida na yun. Ang tao na yun ay jahil, kailangan turuan, kailangan isalba. Kung yun ang kanyang kalagayan, kailangan siyang isalba. Pero kung siya'y nagtuturo ng kanyang baluktot na akida, at yun pa ang balak niya, for example, pag napangasawa niya yung babae, ay influensyahan niya sa baluktot na akida sa haram, kailangan tumanggi. Ha? Kasi ang nakasalalay dito yung tamang akida at yung maling akida. Kailangan niyang tumanggi at kailangan niyang sundin yung mga magulang sa pagtanggi. Actually, hindi tumanggi man yung mga magulang, hindi dapat siyang tumanggi at dapat iwasan yung lalaki na yon o yung babae na yon na may maling akida at kanya pa itong ipinangingimbita sa mga tao o ibig sabihin ay talagang tinitindigan niya yon. Ayan. O aakayin pa niya yung babae na yun, yung lalaki na yun doon sa kanyang akida. So kailangan niyang tumanggi. Kailangan niyang tumanggi. Hindi makipag-usap nga sa kanila. Hindi makipag-usap nga. Ito nga si Paus ay naulat na sinasabihan niya yung kanyang anak na takpan mo yung tenga mo na makinig sa mga ahlul bidah. Ayan. So ibig sabihin, wag makipag-usap. Ayan. Wag makipag-usap sa mga ahlul bidah. Ayan. So paano pa kaya kung mag-asawa? Ayan. Sabi pa ng ilan sa mga ulama, di baling ang kapitbahay mo ay mga unggoy at mga baboy, wag lang yung mga ahlul bidah. Kasi yung mga baboy at mga unggoy, hindi naman nila sinisira yung relihiyon mo. Pero yung ahlul bidah, kapag naging kapitbahay mo yan, sisirain nila yung paniniwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na kung mapapangasawa mo. So, kapag gano'n ang kalagayan, wajib, hindi pa kailangan umabot sa magulang. Ikaw na mismo dapat magpasya. Nung malaman mo, dapat iniiwasan mo na yun eh. Bakit inayaan mo pang mag-build yung pakiramdam nyo sa isa't isa? Hindi dapat inayaan nyo. So, kung alam mo ngayon eh, yung ganun pala, nasa lihis siya, ngayon pa lang ay dapat ka nang tumalikod. Dapat ka nang tumalikod, pahalagahan mo yung relihiyon mo, hindi yung pag-ibig mo. Tandaan mo, ang nagbigay sa'yo ng pag-ibig ay si Allah. So umibig ka sang-ayon sa gusto ni Allah. Hindi yung iibig ka sang-ayon sa gusto mo. Kasi hindi ibinigay sa'yo ni Allah yung kakayahang umibig para sa kagustuhan mo, kundi para sa kagustuhan ni Allah. So kapag ka umibig ka para sa kagustuhan ni Allah, mararamdaman mo yung totoong kaligayahan, kaginhawaan dito pa lang sa mundo, higit sa lahat sa pagdating sa kabilang buhay. Pag umibig ka sang-ayon sa kagustuhan mo, maghihirap ka dito pa lang sa mundo, pagdating sa kabilang buhay, lalo kang maghihirap. So, yun po ang kasagutan natin, sister, doon sa tanong na yun. Aywa, Chef. Malinaw po. Jazakallah khairan jazza. Okay, so baka mayroon pa pong Bali siya, yung advice ko lang sa kaibigan ko na yun, na Oh, hindi siya magkakasala. na, Chef, na suwayin niya yung pamilya niya, na pangasawahin niya yung babae. sino ba yung tumutol, yung pamilya ng babae? Actually, Chef, yung lalaki, Chef, iba sila ng akida ng pamilya niya. Bali, yung lalaki ngayon is magkaakida na sila ng babae, sunni sila dalawa. Tapos yung lalaki kasi, Chef, may level kasi yung mga lalaki may kaya-kaya. So parang iba yung akida ng walang alam sa Islam. Kaya parang yung pinipili nila is yung parang ka-level din nila kasi alam mo na yung mahirap. Oh, sige. Babae. So, Gusto nila ka-level yung mapangasawa ng anak nila, kaya ayaw nila talaga ng pangasawa yun. Iba naman yung akida nila. Kasi kung may alam sila sa Islam, kahit mahirap yung babae, Sheikh, hindi sila tutol. okay. So, yan? Tama yan. Huwag natin, lalo na kung tandaan natin ang salih na babae, ang salih na lalaki ay parating sumasangguni sa reliyon. Hindi kanino man. At kanyang tinitindigan, yun ang salih. Hindi po mahusay, mabuting anak, yung sumasangguni sa magulang kahit mali. Sumusunod sa magulang kahit mali, hindi mahusay yun anak. Kundi anak yun na nilalaglag niya sa impyerno yung kanyang ama, yung kanyang mga magulang. So ang mabuting anak ay talagang hindi siya nagpapatinag doon sa kung ano ang totoo at tunay na turo ng Islam. Yun ang mabuting lalaki at yun ang mabuting babae. Na talagang ang ipinagtatanggol yung
kapakanan ng relihiyon, hindi yung kapakanan ng kahit na sinong pamilya o kahit na sinong tao. Okay, so mayroon pa po ba tayong mga katanungan? Taqabbalallahu minna. So baka po mayroon po tayong katanungan, kung wala na ay medyo lumalim na rin po ang gabi. So nawa ay tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng ito, at yun nga itampok sa timbangan ng ating mga mabubuting gawa. Sino ba yung ating moderator, no? Wala na bang tanong? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayroon pa po bang tanong o wala na? Siguro ay ayan. Siguro okay, so nawa ay maging simula ito, hindi maging katapusan, maging simula ng ating tamang pag-unawa sa totoong diwa ng Islam. Ayan. So hanggang dito na lamang tayo, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Anyway, kung may tanong ay mag-message lang o mag-komento lang sa ating lecture na ito. Ayan. So subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, so dito sa live, mayroon bang tanong? Ayan, alhamdulillah, I'm tuning in. Si Sahara MA, mashallah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, Ustad. Tanggapin nawa ni Allah mula sa atin. Ayan, ang dami ko naman natutunan kay Ustad. Ayan, alhamdulillah, tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Maghanap lang tayo ng kung may baka may tanong. Mashallah, napaka-ganda ng topic. Sana ay may orientation. Dapat, actually, yun ang sinasabi ko nga eh. Mayroon tayong pre-marriage orientation sa mga kabataan. Oh? At saka yung mag-aasawa talaga, dapat mayroong pre-marriage, counseling. Kasi minsan, itong komento ni mag-comment na ako dito sa Sister Sahara, no? Kung nandyan pa siya na nakikinig. Sabi niya ay dapat may orientation sa mga kabataan na babae at lalaki para ma-educate sila sa tunay na batas ng Islam sa pagpapamilya. Dapat lang yun kasi ang totoo niyan, mayroong mga lalaking pinag-aasawa na hindi naman dapat makapag-asawa pa. Mayroon namang mga babae na pinapaasawa na hindi pa naman dapat pinapaasawa pa. Ayan. So, ganun po yung sister. Kaya dahil sa kawalan ng kaalaman, totoong kaalaman o karunungan sa Islam, nangyayari yun. Ayan, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So yun lang po ang ating nabas ang mga comment o naging komento ng ating mga taga-subaybay. Ayan, sa ating live. So kung mayroon pong tanong ay comment niyo lang. Inshallah ay tutugon po tayo sa abot ng ating makakaya. Ayan. At kapag bakante po o di kaya ay okay po yung ating oras para sa pagsagot. So hanggang dito na lamang tayo. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Share nyo lang po yung ating at maglagay din ng caption na maganda na talagang tawag dito, yung caption na makakapagdulot ng panunood ng tao sa ating lecture para po matuto sila. So, ad-dalu ala al-khairi kafa'ili. Ang makakapagpatnubay sa mabuti ay parang siya na rin yung gumawa. Ibig sabihin, kapag ito ay natutunan ng tao at naging dahilan ka, so anumang gantimpala na matatamon niya sa pagsasabuhay nun ay magiging bahagi ka. Ayan. So, hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.